Hello po ulit. Iyaano ko ulit yung mga Korean alphabet kasi mamaya may part-time na naman ako. So ngayon na ako magle-lesson. So aralin natin ngayon yung mga Korean alphabet ulit para matapos ko siya. Magsisimula ako from the top. So ilgwa. Gawin natin ngayon, gawin ko chapter by chapter. So sisimulan ko from the beginning hanggang sa paggawa ng sentence. So, ilgwa. Ibig sabihin ng kwa is chapter. So, chapter 1. So, alphabet. Ang tawag sa mga Korean alphabet is Hangul. So, wala mo na kayo makikita ang Korean. Ito lang muna ang makikita nyo ang Korean letter ngayon. So, tawag sa Korean alphabet, Hangul. At lahat sila, they are 40 characters. So, first thing na aralin natin, ang unang aralin natin is vowels. I will discuss ulit from the top. Simula sa umpisa po. Para lahat ng mga bago, makasabay silang lahat. Kasi ang dami nag-message sa akin, hindi raw makasabay kasi wala pa raw silang idea about sa mga Korean alphabets. So, ang gagawin ko from now on, ang pagdidiscuss ko simula sa umpisa, tuloy-tuloy. Para mas lahat matuto. So, alphabets, inuulit ko, Hangul. So, unang pag-aaral natin yung mga vowels. Ang mga vowels, ang tawag sa kanila, moum. Moum. Moum ang tawag sa mga alphabet. Yung alphabet nila, dalawa. Yung mga primary vowels, tsaka mga secondary vowels. Una nating pag-aaralan is a primary vowels. Primary vowels, they are consist of 10 characters. Ito ang mga yan. So, ito po yung mga primary vowels. This is a, ya, o, yo, o, yo, u, yu, u, i. Ipopronounce sila sa mga abakada, hindi dun sa English alphabet na A, E, I, O, U, A, B, C, D. Hindi ganon. Ang pagkakapronounce po nila yung mga abakada, yung Tagalog. So, a, ya, o, yo, o, yo, u, yu, o, i. So, a, ya, o, yo, o, yo, u, yu, o, i. Yan po ang mga primary vowels. Consist of 10 characters. At yung mga primary vowels na yan, nahati sa dalawang posisyon. Isa, right side position, at ang isa naman, downside position vowels. Kapag sabing right side position vowels, right side, tsaka downside.
right side position, at downside position. Lahat ng vowels nahahati sa dalawang position. Position. Right side position and downside position. Lahat po ng right side position vowels, sila yung mga vowels na merong vertical line o yung straight line. Patayo. So, alin ang may patayo dyan? So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung patayo. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, right side position vowels, yung patayo na 5. Ano mga yan? Ito, yung E, tapos A, facing the right, may guhit sa gitna, dalawang guhit, magiging ya, yung A, nadagdagan lang po ng Y. Then, kabaligtaran ng A, O, then, Yo. This is the simplest way para ma-memorize nyo ang pagsulat ng Korean. Gawa lang kayo, pag right side position vowels, gawa lang kayo ng straight line. So, yung diretso, this is E. Then, diretso, tapos guhit sa gitna, facing right, A. Tapos, magiging dalawa, madadagdagan siya ng Y, so magiging ya. Kabaligtaran ng A, sa left naman, O. Dalawang guhit sa left, Yo. So, right side position vowels ang mga yan. Kapag sabing right side position vowels, isusulat sila sa right. So, pag downside position vowels naman, sila naman yung pahiga. Yung mga pahiga dyan, ito, itong 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, this is U. Tapos, guhit sa taas, sa gitna, O. Dalawa. Dagdagan ng Y yung O. Yo. Tapos, ibaligtad lang yung O. Iikot lang 360. So, magiging O. Tapos, dalawang guhit. Dagdagan ng Y. So, U. Pag sinabi naman downside position vowels, isusulat naman sila sa baba ng consonant. So, pag right side position, ganito yung formula niya. Right side position, this is consonant. Kapag right side, dito ang vowel. Kapag downside naman, dito ang consonant sa taas, sa ilalim naman ng vowel. Kaya nga right side position kasi susulat siya sa right side ng consonant. Kaya nga downside position kasi isusulat siya sa ilalim ng consonant. Ganyan lang po kadali yung mga vowels. Yan yung primary vowels. And na-discuss ko rin naman yan kagabi. Gusto ko lang ulitin kasi nga para diretso yung lesson. So, primary vowels, yan. So, punta tayo sa secondary vowels. Secondary vowels naman tayo ngayon. Anyway, after ng mga lesson natin, mag-iiwan ako ng mga exercises or activities para may ginagawa kayo habang hindi ako nagtuturo. Sagutin nyo pagkatapos ng lesson ko, ha? Isulat nyo lang sa comment yung mga sagot ng iiwan ko na mga questions. Question related sa mga topic. Yun yung gagawin ko. Para mas maganda yung lesson natin everyday. Para kahit kayo lang sa bahay, pwede kayong mag-aral mag-isa. Hindi nyo na kailangan ng someone na magtuturo sa inyo o hindi nyo na kailangan mag-aral pa sa mga Korean school kasi mahal masyado ngayon. Sobrang mahal. Susulat lang po ako ng mga secondary vowels, kaya medyo salita-salita lang para huwag kayo maboard. So, ito naman po yung secondary vowels. Yung secondary vowels naman po, they are 11 characters. Kanina, 10, ngayon naman 11. So, total na ng vowels natin is 21.
21 yung vowels. So, these are the secondary vowels. This is e, ye, wa, we, uwe. Parang we to na malambot. Parang uwe. Uwe, wo, we, wi, uyi. Uyi. So, parang ang pronunciation niya is uyi. Parang ganito yung bigkas niya. Uyi. So, ulitin ko lang. E, ye, wa, we, huwe, wo, we, wi, uyi. Tingnan yung pagkaka... We. Ito naman, uwe. Owe. Parang uwe. Pero mabilis. Uwe. So, we. We, uwe, we. We, uwe, we. Yan po yung pagkakaiba nila. Same thing dito. Katulad sa primary vowels, kung yung mga primary vowels po nahati sa dalawang position, right side and downside position, parehas din po dito. Right side nahati rin to sa right side position, tsaka downside position. Paano ulit malalaman yung mga right side sa downside? Kapag right side position, nakatayo sila, straight line sila. Kapag naman downside position, nakapahiga sila. So, ito lang po yung right side position dito. Yung ye. Sila lang yung right side position vowels. So, the rest, itong lahat na to na hindi ko in-circle, sila downside position vowels sila. So, inuulit ko, kapag right side position, ang vowel, so consonant, vowel. Kapag downside position vowel, consonant, vowel sa baba. Ganyan yung formula niya. So, right side position vowels lang is ye. The rest, downside position vowels na sila. So, all in all, ang right side position vowels are 9. Tapos, downside position vowels naman, 12. Kailangan nyo silang i-memorize. Kailangan nyo i-memorize kung anong posisyon ng mga vowels. Para pag nagsulat kayo ng Korean, madali lang. Kasi laging yung pinaka-importanting ma-memorize sa paggawa ng Korean letters or Korean words is yung ma-memorize nyo yung mga positioning ng mga vowels. Okay? So, these are the vowels. Punta naman tayo ngayon sa mga consonant. Kagabi na-explain ko na rin to. So, feeling ko mas ma-explain yung kagabi. Pero parehas lang din naman. So, if you want na mas clear, try yung panoorin yung kagabi na video bago ako umalis. This time naman, punta tayo sa consonant. Dito ako natapos kagabi. Hindi ako biglang tumawag yung kasama ko sa part-time. Kailangan kasi ng trabaho. Alipin ng salati. Wait lang ha, magsusulat lang po ako ng mga Korean letters.
Okay. Ito naman po yung mga consonant. So, consonant naman, ang tawag sa consonant naman is chaum. 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 Tawag sa consonant is chaum. Ito, originally, sa Korean, meron silang tawag dyan one by one. Pero, sabi ko nga kagabi, hindi naman natin siya kailangan memorize kasi hindi naman siya ganun ka-important kasi hindi naman lumalabas sa exam yung tawag doon. Pero, magbibigay lang ako ng konting idea. Ang tawag dyan is kiyuk, niyun, tiyut, riyum, miyum, piyum, siyut, iyut, chiyut, jiyut, chiyut, kiyuk, tiyut, tiyuk, yut. Pero, para mas madali nyong ma-memorize, gawin nyo na lang kana, tara, mapa, sa, cha, ja, cha, kata, pa, ha. Ganun na lang ang pag-memorize nyo. Huwag na yung giyok, niyun, tiyot na yon. Kasi, dun pa lang waste of time na. Basahin nyo na lang, same thing with abacada. Kana, tara, mapa, sa, cha, cha, kata, pa, ha. Ganun na lang pag-memorize nyo. Bakit yung ibang letters magkakasama? Kasi po, like dito yung K at G, parehas lang yan. Pwede nyo sabihin yung mga kiyok or giyok. Parehas lang kasi ang pronunciation ng K tsaka G, T at D, R tsaka L, P tsaka B. Same pronunciation lang ang mga yan. Kaya po magkakasama sila sa mga letters, sa mga characters nila. Dito lang, ito, tsaka to. Meron dito, dito. So, merong K, K. T, T. T, P. Anong pagkakaiba nila? Dito, ang mga yan is strong letters. Sila yung ginagamit kapag matigas yung pagkakapronounce ng salita. Tulad sa pangalan. Itong ginagamit. O kay lugar. Itong ginagamit. Lugar na specific hindi yung mga restaurant, hindi ganun. Yung mga libaw, Canada, ganyan. So, ito ang gagamitin mo instead na ito. Yung pangalan na Christopher, ito ang gagamitin instead ito. Ganun po yon ha. Kapag pangalan ng tao or lugar, dito ang ginagamit. And then, 14 yan, yung mga single na consonant. Double consonant naman, 5 po. So, double K, double T, double S, double J, double P. Ito lang ang pwedeng consonant na magkasama or magkasunod. Double P lang, tapos double J, double S, double T, double K. Hindi pwedeng magkasunod ang N tsaka M na for sure hiwalay ang pagkakasulat ng mga yon. Ito lang ang may karapatan na mag-double. Silang 5 lang. Yan po yung mga double consonant and then ito po yung consonant nila. So, bali 19 yung consonant and 21 vowels. That's make them 40 na characters sa Korean alphabet. Ayan po yung mga vowels and consonant nila. Ganyan lang. So, kailangan nyo lang silang i-memorize para makasulat kayo ng Korean. And especially, yung mga position ng mga vowels. So, gawa tayo ng For sure, after this lesson, yung mga bagong nag-aaral ng Korean language, kahit baguhan kayo, kung ibibigay nyo yung nyo, after this lesson, marunong na kayo magsulat. That's a promise. Kapag hindi kayo marunong magsulat, nako, may problema sa inyo. So, ano tayo sa formula tayo? Chapter 1 to ha. Sa alphabet pa rin to. Kasama pa rin siya. Itong mga rules in writing na to, ginawa ko lang ito, mga technique ko lang sila. Kasi nung nag-aaral ako, ang ginagawa ko, lecture. Pag may pinapa-lecture, nag-lecture ako. And then kapag dinidiscuss ng teacher ko, habang nagdi-discuss siya, ang ginagawa ko, is susulat ako sa notebook, hindi yung sinasabi niya. Sinusulat ko kung paano ko naiintindihan yung lesson. Try that, baka effective din sa inyo. Halimbawa, kung paano nyo discuss yung lesson na ganito, ganyan, pagkakasunod.
Tapos, wag mong kopyahin lahat ng mga sinasabi niya. Wag mo i-write down lahat ng mga sinasabi niya. Ang sulat mo kung paano mo naiintindihan yung mga dinidiscuss niya. So, kaya nga nakagawa ako ng mga rules in writing, yung mga technique na iba. Wala po yun sa mga books. Ano ko lang to, mga sarili kong paraan para mas maging madali yung pag-aaral. So, rules in writing number 1, ayon sa akin, ginagawa talaga to, kaso parang ano lang to. Ginagawa ko lang siyang mas simple para ayoko ng complicated kasi. Okay. Unang rule natin, single vowel. Kapag nauna yung vowel sa salita, at kapag kinat mo, inahati mo yung salita, nauna yung vowels, lagyan mo add bilog or ng. Yung letter ng to. Dagdagan mo ng ng or yung bilog. Kapag nauna ang salita po, ang vowel sa salita, maglagay ng bilog or letter ng. Ganyan po ha, kapag nauna yung bilog sa salita, maglagay ng ng. Halimbawa, madali muna. Example tayo. Number 1. Yes. Isa sa way ng pagsabi ng yes sa Korean is yeah. 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 So, tignan nyo. Ang yeah, ano ang position ng yeah? Ano, right side ba siya or down side? Yeah is nakaganito. Yeah. So, single vowel yan. Wala siyang kasama. Mag-isang vowel lang. So, yeah, ganito. So, nakatayo siya. So, kapag nakatayo, ibig sabihin, right side position vowel siya. So, sabi ng rules, kapag daw nauna yung vowel sa salita, or kapag walang kasama ang vowel, lagyan ng letter ng o bilog. Ngayon, bakit importante malaman yung positioning ng mga vowels? Kasi, doon nakasalalay po kung saan ilalagay ang bilog. Kapag right side position vowels, yung bilog, ilagay mo sa left. So, right side position vowels, bilog sa left. Downside position vowels, bilog sa taas. So, kabaligtaran niya. Right side position, left ang vowel, bilog. Downside position, taas ang bilog. So, dito, ilalagay ang bilog niyan dito sa right side. So, yeah. So, magiging yeah. Ganyan. Right side position vowels kasi siya. So, yeah. Ito ngayon yung Korean letter ng yes. Yeah. Kasi nga, yeah, ganyan siya. Right side position. So, ang bilog sa left. Another example. Yung mga simple muna yung ibibigay ko na example. So, yung Y naman sa Korean is we. We. Or yung mas formal, weyo. Weyo. Pero ito mo na gagamitin, we. So, ang we sa Korean letter is ganito. Single vowel na naman yan. So, kailangan meron siyang bilog ulit. So, anong position nito? Ang we. So, ang we sa Korean, ang position niya is downside position vowels. So, sabi ko nga, kapag downside, yung bilog sa taas. Kapag right side, ang bilog sa left. So, ang bilog neto, ilalagay ngayon sa taas. Paano yon? So, this is where, ito yung we ha, ito. So, magbibilog sa taas. Itutusok mo dun sa letter O, tapos, we. So, magiging we. Ganyan ang Korean letter ng we or Y. Ganyan po. Another example. Tooth o ngipin. Ang Korean letter ng ang Korean word sa ngipin is E. E. So,
Ang E sa Korean letter is yung straight line lang. So, kapag straight line, automatic, right side position vowel. So, right side position vowels, ang bilog sa left. So, E. Ganyan lang. E. Ganyan po, ha? Another example tayo. Single vowel. Mga one word lang muna to. Let's try number 4. Example. So, milk. Milk in Korean is uyu. Uyu. So, bago mo isulat ngayon sa Korean, ang unang gawin mo, i-cut mo muna syllabic sa English, syllabication, syllabicate, or sa Tagalog, baybayin, kaya ang atin. So, u-yu. So, u-yu. So, vowels, parehas vowels siya. So, anong mangyayari dyan? Parehas na vowel. So, magiging dalawang hati yan. So, automatic, dalawa yung single vowel natin dito. So, this is letter U. Ganyan ang U. Yan ang Korean letter ng U. Ganyan. So, this is downside position vowels. So, ang bilog, automatic, sa taas. U. So, tapos na ang U. Next naman, U. So, dito na yan ulit. Yan ang U. So, this is downside position vowels ulit. So, ang bilog ulit, sa taas. So, U. So, ito ngayon yung Korean letter ng milk or uyu. So, uyu. So, U. Ganyan lang po. Another example. Child. Ang child sa Korean naman is a-i. Hindi I, So, a-i. So, ate, i. Ate, dalawa. So, dalawang single vowel ngayon. So, a-i. So, this is a. Position nito, right side position vowels. So, kapag right side position vowels, paulit-ulit na lang po, ang bilog sa left. A. Next, E. Right side position vowels ulit. So, ang bilog sa left ulit. So, A, E. That is child. Sa Korean, A, E. Last example for number 6. Number 6. Okay. Cucumber. Or yung pipino. Ang Korean ng cucumber is O-E, hindi oy. O-E. So, ate, hati O, at hati E. So, magiging dalawa na naman yung single vowel natin. O, tsaka E. So, O. Ganyan ang O. So, anong position nito? Pahiga. So, downside position vowels. Ang bilog, downside position vowel. So, ang bilog sa taas ulit. So, O. Then, E. E. Right side position vowels. Ang bilog sa left. Ganyan po. Ganyan lang po yung rule number 1 natin. Huwag niyo kakalimutan to. Kapag nauna yung vowels, or kapag walang kasama yung vowels, kapag hinati yung word, nauna yung vowels, lagyan lang po ng bilog. Ang downside position, pag right side position vowels, ang bilog dito sa left. Downside position vowels, ang bilog sa taas. Ganyan lang. So, this is the first rule. Second rule tayo. Kung may single vowel, syempre, meron ding single consonant. Dapat po pala, while watching this, kapag gusto nyo mag-lecture, i-lecture nyo mga to, ang gawin nyo lang, kapag may kakopyahin kayo, post
play pose, ganon. Effort lang, effort. Kung gusto niyo talagang pumasa, mag-effort kayo. So, kanina single vowel, ngayon naman, single consonant. Sa single consonant naman, kung kanina naglalagay tayo ng letter NG o yung bilog, ngayon naman sa single consonant, we add U. 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 Ganyan yan, ha? Halimbawa, sa pangalan na to, this name is Chris. So, yung Chris, ganyan yan, di ba? Ang spelling niya. Ganito ang rules sa mga pangalan ng tao. Bago nyo isulat sa Korean yung mga pangalan nyo, isulat nyo muna siya ayon sa pagkakabasa niya sa Tagalog. So, instead na ganito yung Chris, magiging Chris. Magiging ganyan lang siya. Kasi nga, kung paano siya babasahin. So, Chris. Another example. Yun. Yung pangalan na ganyan, Angeline. Para mas clear siya kasi sa Chris. Angeline. So, ang pagkakabasa niyan, Angeline. Hindi naman Angeline. So, Lin. So, Angeline. Isulat mo siya ayon sa pagkakabasa niya. Hindi dun sa kung paano nakasulat sa English na letter. So, let's focus muna dito sa Chris. So, Chris. Pag binasa mo ang Chris, dapat maging ganito ang spelling niya sa Tagalog. So, ngayon, gagawin natin yung rule number 2, single consonant. So, Chris. Diba, sabi ko nga kanina, yung 5 lang ang pwedeng magkasunod na consonant. Yung double K, double J, double T, double P, double S. So, dito, K at R, hindi yan pwedeng magkasunod. So, hiwalay. Riz. And remember this one. Kapag letter S ang dulo ng pangalan nyo, ang gawin nyo, hiwalay yung letter S. So, magiging K-R-I-S. Ganyan. So, ilan yung single consonant dito? Mga consonant na walang kasama. 2. K, tsaka S. So, K and S. Parehas single. So, ang gagamitin dito na letter, unang gawin, letter K. Huwag ganito yung gamitin na K. Sabi ko nga, kapag pangalan ng tao, hindi ito ang ginagamit. Ang ginagamit, yung ganon. Yung strong K. So, K. Since single consonant ito, sabi ng rule, single consonant, add U. Maglagay ng U. Saan ilalagay ang U? Ang U is downside position vowels. So, automatic, kapag downside position vowels, ito ang consonant, ang vowels isusulat sa ilalim. So, isusulat ngayon yung U sa ilalim ng letter K. So, U. U. Next, R. Ito yung R. Next, yung E. Anong position ng E? Right side position vowels. So, kapag sabi right side position vowels, kung dito ang consonant, ang vowels dito. So, katabi ng R. Dito. R. And make sure, dapat mas mahaba yung mga vowels nyo pag nagsusulat kayo compare sa mga consonant. Mas mahaba. So, tapos ng R, I. Then next, S. S. Single na naman siya, so lagyan siya ulit ng U. Ilalagay sa ilalim kasi nga downside position. So, U. So, yung pangalan Chris, ganito siya isusulat sa Korean. At paano na magiging basa niya? So, magiging Ku, Ri, Su. So, instead of Chris, magiging Kurisu. Kurisu. Kasi nga, na-add siya ng U. Kasi nga, sa rule natin, kapag single consonant, kapag walang kasamang consonant, we add U. So,
Kurisu. Ganun lang po. Another example para mas maliwanag. Example number 2. Number 2. Oh, this one. Paano natin basahin to? So, binabasa natin to is Christmas. Yung Pasko. Christmas. Pasko. Christmas. So, bago nyo isulat ito ng Korean letter, spell nyo muna kung paano siya binasa sa Tagalog. So, magiging Christmas. So, Christmas. Ganyan siya. Then, second thing to do, pagkatapos nyo na-spell siya, ayon sa pagkakasulat, pagkakabigkas niya sa Tagalog, at maghati-hati na naman sa Labicate. So, K tsaka R, iwalay. Bakit? Kasi nga, kapag ang dalawang consonant magkasunod, hindi magkaparehas, maghiwalay. Iwalay ito. So, S and M, iwalay din yan. Kapag S nga, iwalay din. Same thing with mas. Iwalay ang S. So, K, R, I, S, M, A, S. So, ilan yung single vowel consonant dito? Bale, 3. So, 1, 2, and 3. Isang K, S, S. So, K ulit. Yung strong K ang gagamitin dito. So, add U. Sabi ng rules natin, add U. Sa nilagay ang U sa ilalim kasi nga po, downside position. So, ito ang U. Next, re. Natapos na, nagawa rin naman natin to kanina. Re. Then, su. Then, ma. Ma naman tayo. Nagawa naman natin yung Chris kanina, di ba? So, ma na lang. Ma. So, M. Yung square. Tapos, A. Yung A, anong position ng A? Right side position of vowels. So, ang vowels is right side position. So, consonant, vowels. Dito yung vowel. So, dito. Consonant, vowel dito. So, ma. Next. S ulit. Single na naman siya. So, add U. So, ganyan na yan. Ito na yung Korean letter ng Christmas. Paano babasahin? So, K, U, R, I, S, U, M, A, S, U. So, ang Christmas magiging Kurisumasu. Kurisumasu. Yan na po ang magiging pronunciation ng Christmas. Hindi na siya Christmas, magiging Kurisumasu. Tulad kanina yung Chris, magiging Kurisu. Dito naman Christmas, Kurisumasu. Yan po. Ganyan po yung mga rules in writing sa single vowel tsaka single consonant. Kapag single vowel, I repeat, add bilog or NG. Magsulat lang po ng bilog or NG. Kapag naman single consonant, add U. Ganyan po ha. So, ito naman. Dito naman tayo ngayon sa right. And then, kapag single vowel, we add bilog or NG. Ilalagay ang bilog, kapag right side position vowels, ang bilog sa left. Kapag downside position vowels, ang bilog sa taas. Dito, ngayon naman, sa formula tayo in writing. Kanina, rules in writing. Ngayon naman, formula in writing. Mga, ano lang to, mga technique ko lang to para mapadali yung pag-aaral ko dati. And I'm giving it to you, sa inyo. Sana magamit nyo. Formula and writing tayo ngayon. Anyway, nakukuha nyo po ba yung mga dinidiscuss ko? Kung nakukuha po, mag-send po kayo ng like, please. Kapag hindi naman po, mag-send po kayo ng sad face.
Please po cooperate. Kapag po hindi nyo nakukuha yung discussion, please send sad face. Kapag po nakukuha nyo, send like. Okay. Mga technique lang to, wala to sa mga book na ano. Inaano ko lang to, mga gawa-gawa ko lang na technique para mapadali yung lesson. So, ito po yung formula in writing na ginagawa ko. Ito lang po yung pwedeng sundan nyo na technique para sa pagsusulat ng Korean. So, hinati ko sa dalawa. Right side position and downside position, vowels ang mga to. Ang tinutukoy ko rito na right side position at downside position is vowels. Kapag right side position vowels, kapag dalawang letter lang, yung salita, consonant, vowel. Kapag tatlo naman, consonant, tapos vowel sa tabi, at ang pangatlo, sa ilalim, ang consonant ulit. Same thing with the downside position vowels. Pag 2 letters lang, consonant sa taas, vowel sa baba. Kapag 3 letters naman, consonant, vowel, consonant. Try natin ngayon to. 3 letters, 3 letters, 2 letters, 2 letters. Right side tsaka downside position. So, gawa tayo example. Sample natin, number 1. Mountain. So, example number 1, mountain. Ang ibig sabihin ng bundok sa mountain sa Korean is sun. So, sun. Tignan nyo dito, una, bago kayo magsalat ng Korean, ang tignan nyo itong vowels. Yung vowels. So, ang vowels natin dito is letter A. Yung letter A is right side position vowels. Kasi nga, nakatayo yan. Right side position vowels to. So, pagkatapos nyo nakuha yung vowels, kung anong position niya, bilangan nyo to. So, 1, 2, 3. So, 3. 3 letters to. So, ang gagamitin, right side position vowels, since yung A, right side position, dito ka ngayon. Sa right side position vowels, dito ka mag-focus. Ito, dito magpo-focus. So, 3 letters, right side position vowels. Right side position vowels, 3 letters. So, consonant, vowel, consonant. So, S, A, N. So, S, A, N. Consonant, vowel, consonant. Consonant, vowel, consonant. So, S, A, N. So, ganito yung letter S, ganito ang A, ganito ang N. So, S, A, N. Ganyan. So, ito ang formula ng gagamitin. 3 letters, right side position vowel. So, ito, S, A, N. So, S, A, N. Sun. So, ito na yung Korean letters ng mountain. Sun. S-A-N. Ganyan lang. Another example tayo, ha? Dito naman, number 2. Ito ba? Ibang words. Magandang gamitin. Sandali. Hanap lang ako ng words. Pwede kong gamitin. Ito muna. Ay, ano mo ito eh. Minutes. Minutes, ang ginagamit sa minutes is bun. Tignan ulit ang U. Ang U is
downside position vowel. So, 1, 2, 3 letters, downside position vowels. So, dito ka mag-focus, downside position vowels, 3 letters. So, magiging consonant, vowel, consonant. So, B, U, N. So, B, U, N. So, B, U, N. Bun. Ganyan lang po kadali. Basta yung mga formula sa pagsusulat, huwag yung kalimutan. Example pa tayo. Burahin ko na rin itong, huwag na muna para nakikita nyo. Sa ilalim na lang ako magbubura. Another example. Medyo mahaba naman. Next example is restaurant. Restaurant means 식당 or 식당. 식당, 식당, parehas lang. So, 식당. Ang unang gawin at the end. So, 식당. So, una yung gawin muna yung shik. Sik. So, 1, 2, 3 letters. Tapos, letter E is right side position. So, 3 letters, right side, wrong spelling pa pala ako. Right side position vowels, 3 letters. So, consonant, vowel, consonant. So, S-I-K. So, S-I-K. S-I-K. Sick. Next, tang. So, 1, 2, 3. 3 letters na naman. Ang NG, 1 letter lang po yan. Hindi yan dalawa. Baka pag-iwalin nyo yung N tsaka G. Meron pong buong letter na NG. Inuulit ko, may buong letter na NG. Yung bilog yan. Huwag nyo kakalimutan yan. So, 3 letters lang to. D-A-N-G. So, A is right side position vowel. So, right side position vowels. 3 letters na naman. So, D-A-N-G. D-A-N-G. So, D-A-N-G. 식당. Yan po ang restaurant sa Korean. 식당. I-follow nyo lang yung basta i-follow nyo lang yung formula and writing. Hindi na kayo mahihirapan magsulat. Next, another example. So, hindi ka naman ito buburahin. You can have your notes mamaya. You can write mamaya na lang after my discussion. Number 4. Next. Number 4. Factory. Ibig sabihin, Kongjang. So, Kongjang. So, unang gawin, yung Kong, followed by Jang. So, bilangin 1, 2, 3 letters ulit. Next, ang letter dito is O. O is downside position. So, 3 letters, downside position, 3 letters. So, K-O-N-G. K-O-N-G. So, K-O-N-G. Kong. Next, Jang. So, 1, 2, 3 letters ulit. A. A is right side position. So, right side position, 3 letters. So, J, A, N, G. So, J, A, N, G. So, Jang. Kong, Jang. Ganyan lang. Yan lang po ang pagsusulat ng Korean. Another example. Diba, ang daming example? Nakukuha po ba? Nakukuha po ba mga kuya at ate? Sabog na naman ang ilong ko. Oh. Ito mo
Gets na ako. Next, student. Student means 학생. So, 학생, atiin muna, 학생. 학생. Dalawang hati naman siya. So, unang kunin. So, 1, 2, 3 letters. Letter A. Right side position. So, right side position, 3 letters. So, H-A-K. H-A-K. Hak. Next. Seng. 3 letters lang din yan. Isang letter lang tong A-E na to. Isang letter din ng N-G. So, A-E, yung ganon. Right side position letters na naman. 3 letters. Right side position vowel. So, S, A-E, N-G. So, S, A-E, N-G. Hak, seng. Ganyan lang po ang pagsusulat ng Korean letters. Another example. Saka na nalamunan ko. So, number 6. Next, number 6 is notebook. Ibig sabihin ng notebook is kong check. Kong check. So, kong check. Kapag book naman, kapag book lang, ibig sabihin ng book, check. Notebook, kong check. Book, kong check. Notebook, book, check. Notebook, kong check. So, unang kunin, itong kong. So, O is 1, 2, 3 letters, downside position vowels. So, 1, 2, 3. So, kong, K-O-N-G. K-O-N-G. Kong. Next, check naman. 3 letters lang din yan. 1, 2, 3. So, A-E, right side position vowels, 3 letters. Right side position vowels, 3 letters. So, C-H-A-E-K. C-H-A-E-K. Kong, check. Ganyan lang po. Yun lang po ang pagsusulat ng Korean letters. Paano yun sa pangalan naman? Ganito ha. Yung ibang pangalan kasi, pagsusulat kayo ng Korean name nyo, yung iba, example, yung kay Rubilin. So, ganito ang spelling ng pangalan ni Rubilin. So, bago nyo isulat yan ng Korean, ang gawin nyo, spell nyo siya ayon sa pagkakabasa. So, magiging Rubilin. Rubilin. Then, hati. Rubilin. So, Rubilin. So, R, U. Downside position vowels. So, kapag downside position vowels, 2 letters, yung Ru. Downside position letters, 2 letters. So, consonant vowel, R-U. So, Ru. Next, B. B. Yung E. Right side position vowels. So, right side position vowels, 2 letters. So, consonant vowels. So, B, I. Ruby. Next, L. So, 3 letters. Yung E, ano yan? Right side position vowels, 3 letters. Ito rin ang gagamitin. So, L, I, N. So, Rubilin. Richel ba yan? Richel. Richel. O, kung Richel, halimbawa, Richel naman. Yung kay Richel daw. Kung Richel ang basa niyan, Richel. So, ganyan yan, di ba? So, kapag isusulat mo siya ng Richel, so, Richel. Same thing lang, hindi lang siya double L. So, hati niyan Ri, tapos Chel. So, R, E.
So, right side position, two letters dito, R-E. So, Rachel. So, C-H-E-L. So, three letters. Yung E is right side position vowel. So, right side position, three letters. So, consonant, vowel consonant. So, C-H-E-L. So, C-H-E-L. Rachel. Ganyan lang po. Wait, mag-charge ako. Palubat ang phone ko. Nag-warning yung phone ko. Sandali lang ha, nag-warning po yung phone ko. Lubat na raw po ako. Oh my God. Here you are. So, Rachel. Ganyan lang ha. So, another 6, 7, 8, 9 na tayo. Number 9. Ano ba yung medyo complicated na pangalan? Ano bang complicated na pangalan? Patingin nga ng mga pangalan nyo. Yung medyo complicated na name, sandali. May tumawag sa akin, sandali. Ano yung pangalan? Ito muna. Okay. Eto. How do we pronounce this one? So, binabasa natin dito as Johnny. So, Johnny. Bago mo yun isulat sa Korean, hindi mo yun isusulat na ganyan. I-spell mo siya ayon sa basa niya. So, Johnny. Johnny. Magiging ganyan siya. So, right side position to, two letters. So, J-A-N-I. So, Johnny. Same thing with, siyempre kung nandiyan si Johnny, nandiyan din si Jenny. So, Jenny naman, magiging Jenny. So, magiging Jenny. Ganyan lang po. Okay? Yun lang po yung sa lesson chapter 1. Yan po yung paggawa ng mga Korean letters. And, basta i-memorize nyo lang yung mga position ng vowels and consonant kung paano sila isulat. So, sabi ko nga kanina, bago matatapos ang live na to, magbibigay ako ng mga activities. Ngayon, gagawa ako ng mga activities dito, ipopost ko, and then you have to answer it. Comment nyo na lang, para medyo maganda-ganda yung nagagawa natin, ha? Exercises na lang ilalagay ko. Ngayon, magbibigay ako ng mga tapos kayo naman ang magsulat sa Korean letter. Para may ginagawa kayo sa bahay. Isulat yung mga to sa Korean letters. Parang bali assignment nyo na lang.
Okay. Ito po yung assignment. So, yung number 6 and 7, baligtad yung ginawa ko. So, basahin ko yung number 1 to 5. So, 1 to 5. Newspaper, ibig sabihin niya sa Korean para alam nyo kung paano hatiin. Ito yung gagawin nyo ha, yung mga words na to. So, newspaper, ibig sabihin sa Korean, ganito yung pagkakahati niya. Sin, moon. So, sin, moon.